Aaron Carl. One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was Jana, and she had a diamond ring on her finger. She was engaged, ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito. Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito. Habang hinahanap niya ang fiancé nito, ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga problema. Nagmisula siyang reliever ng fiancé nito. Animo, superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay ang natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya nakasama ito. He was happy being with her almost every day. Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon. My Love, My Hero by Heart Ingrid. Pakikiligan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Ikwinento sa kanya ng doktor ang mga nakuha nitong impormasyon habang nasa ilalim ng hypnosis si Jana. Hindi man detalyado iyon, ngunit nakuha pa rin niya ang istorya. Jana was broken-hearted. She was emotionally bruised before the accident took place. Iyon ang sinasabi ng doktor na maaring nasa emotionally painful state si Jana bago ang aksidente. Hindi nito matanggap na nakipaghiwalay rito si John dahil ikakasal ito sa iba, kaya nag-trigger iyon ng defense mechanism. At dahil shortly after ay nagkaroon ito ng trauma sa car crash, ay nauwi rin sa amnesia ang defense mechanism na iyon. The traumatic incident caused her to have dissociative amnesia. Seeing a loved one died because of her was seriously painful. Naikwento sa kanya ni Jana bago ito sumailalim sa hypnosis na nagising na lamang ito sa ospital isang araw na hindi alam kung bakit ito naroon. Nabura ang alaala nito mula ng araw na tawagan ito ni Patrick hanggang sa mamatay ang lalaki na yakap ito. May ilan itong alaala bago ang aksidente na lumitaw sa isip nito sa pamamagitan ng subconscious means na pinaniwalaan itong panaginip lamang dahil hindi nito alam na nangyari iyon sa totoong buhay. Kahit pala hindi namatay si John Patrick, ay nakatakda rin pala dapat na hindi magkatuluyan ang mga ito dahil ikakasal na sa iba ang lalaki. It was just too sad that John Patrick died. The late man loved Jana, and in fact, he was Jana's real superhero. Iniligtas nito si Jana sa dapat ay sasapitin ng nobya sa car crash. Jana came out alive because of him. But maybe it was all destined to happen. Ang tadhana rin lamang ang nakakaalam kung bakit nangyari iyon kina John Patrick at Jana. Noong may kumatok sa silid at sumungaw ang ninang ni Jana, dumating ito bago pa man sumailalim sa hypnosis ang inaanak nito. Wala pala itong alam tungkol sa pinagdaanan ni Jana, ni hindi nga raw nito alam na may nobyo ang inaanak. Nalaman lamang nito ang lahat mula sa kanya. Nagpresenta ito na ang magbabantay kay Jana kaya umalis na siya sa ospital. Papasok pa lamang siya sa kanyang kotse nang tumunog ang cellphone niya. It was Yasmin. He had been dating her since he first met her through his mother. Twice or thrice a week ay lumalabas sila. Sinubukan niyang iukol dito ang nadarama niya para kay Jana dahil malinaw sa kanya na magkaibigan lang talaga ang turing nito sa kanya. Si John Patrick ang mahal nito at ngayon ay mas naiintindihan niya kung bakit. Wala na nga si John Patrick, ngunit alam niyang hindi basta-basta mawawala ito sa puso ni Jana. It might take a long time before Jana could fall in love again.
Hi, Aaron. I just wanted to remind you about our date tonight. Okay, I'll fetch you at around 7. Yasmin was okay. He was starting to like her. Ito naman talaga ang tipo niyang babae noong paman. But not until he met Jana. But Jana could never be his, and he had to accept that. Malakas ang kalaban niya sa puso nito. Mahirap kakumpetensya ang isang taong patay na, ngunit mahal pa rin ito at pinagkakautangan pa nito ng buhay. Dumiretso siya sa kanyang pad at naghanda para sa date nila ni Yasmin. The date went nice as usual. Inihatid niya ito sa flat nito. Niyaya siya nitong pumasok doon. Parang alam na niya kung ano ang gusto nitong mangyari. As soon as they went inside her flat, she kissed him. He responded to her kiss immediately. She was hot. No man could ever resist her. Ilang segundo lamang ay nakahiga na sila sa kama. Nadadarang na siya sa paghaplos sa kabuuan nito. Pero biglang bumangon si Yasmin at nanlalaki ang mamatang tinitigan siya. What? Naningkit ang mamata nito. You just mentioned another woman's name. Huh? Jana. Anito habang nagiigtingan ang mga ngipin. Natigilan siya. Hindi niya namalayang naianas niya ang pangalan ni Jana. Yasmin? I thought Jana was your friend. Halatang pinipigil nito ang galit. Naikwento na niya rito si Jana. She really is just my friend. I swear to God, we're just very good friends. But you like her more than just a friend, right? Hindi siya nakasagot. Umuwi ka na, Aaron. Matigas na utos nito. But, umuwi ka na. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha nang bumaba ito ng kama at pumasok sa banyo. Jana. Ngumiti si Jana nang makita si Aaron. Halos araw-araw ay pumupunta ito sa bahay ng ninang niya para bisitahin, libangin at ipasyal siya. Noong pumalik na sa kanya ang lahat ng alaala, ay parati lamang siyang nakatulala at malungkot. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang ninang at si Aaron para samahan at libangin siya. Naibsan ang kalungkutan niya sa paglipas ng mga araw. Gayunpaman ay hindi pa rin niya maiwasan ang malungkot tuwing naaalala niya ang pagkamatay ni John. Ang sabi ng doktor, kailangan daw niyang tanggapin ang katotohanan. Isipin na lamang daw niya na masaya na si John kung saan man ito naroroon. Mas magiging masaya raw si John kung ipagpapatuloy niya ang buhay at pahalaga ng buhay na iniligtas nito. Kaya sa ngayon ay tanggap na niyang wala na si John. Dinala siya ni Aaron sa parking ng araw na iyon. Tuwing kasama niya si Aaron ay pinapasyal siya nito ay hindi siya nakakaisip ng lungkot. Ito ang naging dahilan kung bakit mabilis siyang nakarecover sa nangyari sa kanya, bukod sa therapy ng psychiatrist. Kumusta ka na, Jana? Tanong nito habang nakaupo sila sa bench. Mabuti naman ako, Aaron. Yung totoo, mas okay na ako kaysa noong 1 buwan. Tanggap mo na bang wala na si John? Tumango siya. Handa na akong ipagpatuloy ang buhay ko. Gusto kong maging masaya. Alam kong yun ang gusto ni John. Ayokong sayangin ang pangalawang buhay ko sa kalungkutan. Umiti ito. Mabuti naman. Masaya ako para sa iyo. Maraming salamat, Aaron. Lagi kang nandyan para sa akin. Ang laki-laki na ng utang na loob ko sa iyo. Ginagap nito ang kamay niya. Kasiyahan kong makita kang maayos at masaya. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Dahil tumingin ito sa daliri niya. Hindi mo na ba suot ang sing-sing na ibinigay sa iyo ni John? Nakalimutan mo ba uling isuot o talagang tinanggal mo na? Ngumiti siya. Tinanggal ko na talaga. Bakit? Dahil handa na akong magmahal uli. Tumitig ito sa kanya.
Ang sabi niya noong nagagabuhay siya, sana maging masaya ka. Sana makakita ka ng lalaking alagaan ka ng mabuti at kaya kang ipaglaban. Sana matupad ang wish niya para sa akin. Sana nga mayroong lalaking magmamahal sa akin. Gusto niyang sabihin dito na ito ang lalaking gusto niyang magmahal sa kanya dahil mahal niya ito. Kaya lang ay naunahan siya ng hiya. Gusto mo bang magmahal uli dahil gusto mong maalis na si John sa puso mo? Nasa puso ko pa rin si John. Hindi na siya mawawala pa rito. Pero nag-iba na siya ng pwesto sa puso ko. Hindi na doon sa party na kinalalagyan niya dati. Naroon na siya sa party kung saan naroon ang mga magulang ko. Ang mga taong nagmahal sa akin. Gusto kong magmahal uli dahil bakante na ang parte ng puso ko na nangangailangan ng isang lalaki na makakasama ko at magmamahal sa akin. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang palad. Aaron, mukhang gusto ni Jana ng ice cream. Kagabi pa siya umuungot sa akin eh. Sabi ni Ninang Minda niya pagkatapos nilang kumain. Kumunot ang noo niya. Wala siyang natatandaan na nanghingi siya ng ice cream. Ice cream ba? Okay, bibili ako ng isang galon. Tumayo si Aaron mula sa hapag. Wag na, pigil niya rito. Okay lang, gusto ko rin kumain ng ice cream eh. Babalik agad ako. Pagkalabas ni Aaron ay hinarap niya ang kanyang ninang. Ninang, wala naman akong... Sinabi ko lang yun para makita mo kung gaano ka niya kamahal. Kita mo nga at nagmamadali pang umalis para lang mabigyan ka ng ice cream. Sa pagmamadali, naiwan pa ang cellphone niya. Ninang naman. Pero ang totoo ay kinikilig siya. Ayaw mo pa rin bang maniwala na mahal ka ni Aaron? Ngumiti lang siya at nagsimulang magligpit ng hapag. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Aaron na nasa mesa. May tumatawag dito, Yasmin, ang pangalang nabasa niya sa screen. Walang humpay ang pagtunog niyon. Sino kaya si Yasmin? Tanong ng kanyang ninang. Hindi ko ho alam. Di ba nabanggit ni Aaron na may kapatid siyang babae? Yasmin ba ang pangalan nun? Hindi ko sigurado. Curious din siya sa kung sino si Yasmin. Maya-maya ay muling tumunog iyon at walang tigil. Sagutin mo na kaya at baka emergency. Sabihin mo na lang na may binili lang si Aaron at patatawagin na lang sa kanya. Sinunod na lamang niya iyon. Hello, bungad kaagad ng tinig ng isang babae. Hello, bati niya. Wala si Aaron, naiwan kasi niya itong cellphone niya. Pero babalik din kaagad siya. Papatawagin ko na lang sa'yo kapag... Who's this? Putol nito sa sinasabi niya. Kaibigan niya. What's your name? Jana. Jana? Ikaw si Jana? Oo, kilala mo ako. Oh, hi Jana. Oo naman. Nagkwento ka na sa akin ni Aaron. Ikaw raw ang best friend niyang babae. Talaga? Pwede kong malaman kung ano mo si Aaron? Ikaw ba ang kapatid niya? Hindi ba niya naikwento sa'yo? Pasensya ka na. Hindi niya nabanggit ang pangalan mo pero marami siyang naikwento sa'yo. Ang sabi niya, nasa Paris ka raw at kumukuha ng fashion course. Hindi niya kapatid. Ako lang naman ang girlfriend niya. Napatda siya. Girlfriend? Oo, hindi pa tayo nagmi-meet. It's nice to meet you, Jana. Ganoon din sa'yo, Yasmin. Labis na pagkadismaya ang naramdaman niya. Ito ba ang babaeng nakita niyang kadate ng binata sa isang restaurant noon? Gusto kitang makita ng personal. Sana magkita na tayo. Kasi gusto kong ikaw maging maid of honor ko sa kasal namin ni Aaron. Muntik na niyang mabitiwan ang hawak na cellphone.
ikakasal na si Aaron? Jana, are you still there? Oo. Sana ikaw ang maging maid of honor namin. Anyway, I have to go. Huwag mo lang sabihin kay Aaron na tumawag ako at nagkausap tayo. Gusto ko kasi siyang sorpresahin. Ako na ang magsasabi sa kanya na ikaw ang kukunin kong maid of honor. Sige. Wala na sa linya si Yasmin, ngunit hindi pa rin niya mailayo sa tenga ang cellphone. Parang gusto niyang maiyak. Nakakalungkot na kung kailan siya umasa na may pagtingin din sa kanya si Aaron, ay malalaman niyang ikakasal na ito. Hinalapag niya ang cellphone sa mesa at sumilip sa kusina upang ipagbilin sa kanyang ninang na kapag bumalik si Aaron ay sabihing masakit ang ulo niya kaya matutulog muna siya. Ibinilin din niya rito na huwag sabihin kay Aaron ang tungkol sa pagtanggap niya ng tawag para dito. Bakit naman? Girlfriend po iyon ni Aaron. Dumulas ang pinggan mula sa pagkakahawak nito. Ano? May girlfriend pala siya? Alam ko namang may girlfriend siya, ninang, noon pa. Kaya malabo ang sinasabi niyo na may pagtingin siya sa akin. Huwag niyo na rin sanang banggitin na alam niyo na may nobya siya. Umakyat na siya sa silid. Pagpasok doon ay nilabas niya ang pinipigil niyang luha. Hindi si Aaron ang lalaking tinutukoy ni John na susunod na lalaking magmamahal sa kanya. Bakit pa kasi siya umasa? Jana, alis tayo mamayang gabi. Ani Aaron nang muli ay dumalaw ito sa kanya. Bumili ako ng damit para sa iyo. Itinaas nito ang hawak na paper bags. Gusto kong kung ito ang isuot mo dahil espesyal ang... Sumulyap ito sa malaking bag na nakapatong sa sofa. Kaninong bag yan? Sinong dumating? Walang dumating, may alis. Alis na naman si Tita Minda? Hindi siya, ako. Pinilit niyang maging normal ang tinig at itsura kahit ang totoo ay gusto niyang maiyak sa kalungkutan. Napagdesisyonan niyang lumayo na kay Aaron at putuli na ang ilusyon niyang higit pa sa pagiging kaibigan ang pagmamahal nito sa kanya. Ikakasal na ito. Masasaktan lamang siyang lalo kung magiging maid of honor pa siya ni Yasmin sa kasal ng mga ito. Kailangan na niyang lumayo upang subukang kalimutan ang nadarama niya para kay Aaron. Dahil hanggang nagkikita sila at mabait ito sa kanya, ay hindi niya maiiwasang mahalin pang lalo ito. Masasaktan lamang siya ng labis kung ipagpapatuloy pa niya ang mahalin ito ng lihim. Nagsalubong ang makilay nito. Saan ka pupunta? Uwi na ako sa Bohol. Pinapauwi na ako ng tiya Imelda ko. Ilang buwan na raw nalulugi ang flower shop dahil wala ako roon. Pinilit niya ang tumawa. Namimiss na nila ako kaya uwi na ako. Ibig bang sabihin niyan, hindi ka na babalik dito? Tumango siya. Kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Hindi naman talaga ako taga rito. Doon ang totoong bahay ko. Doon ang totoong buhay ko. Pero, iiwan mo na ako? Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin, Aaron. Habang buhay kong tatanawing utang na loob sa iyo ang lahat-lahat nang nagawa mo para sa akin. Maraming salamat. Habang buhay kong narito sa puso ko. Habang buhay kang narito sa puso ko. Salamat sa pagiging isang napakabuting kaibigan sa akin. Nakita niya ang paglarawan ng pagdaramdam sa mga mata nito. Hindi mo ba naisip na ayokong umalis ka? Pero kailangan kong bumalik sa Bohol. Doon talaga ako nakatira. Alam mo naman yun, diba? Alam mo namang alis din ako balang araw. At ngayon na ang araw ng pag-alis ko. Iiwan mo na ba talaga ako? Pinuputol mo na rin ba ang pagkakaibigan natin? Akala ko ba gusto mong maging magkaibigan tayo habang buhay? Kaibigan kita habang buhay. Hindi ka na mawawala sa puso ko. Kahit magkalayo tayo, ikaw pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan.
Umiling-iling ito. Hindi kita maintindihan, Jana. Magkaibigan tayo pero lalayo ka. Makakabuti ito para sa akin. Hindi ba, sabi mo, dapat maging matatag ako? Paano ako magiging matatag kung nandiyan ka parati sa tabi ko para tulungan at gabayan ako? Gusto kong maging matatag at alam kong tatatag lang ako kung mag-isa kong harapin ang mapagsubok na darating pa sa buhay ko. Alam niyang nagdadahilan lamang siya dahil hindi niya kaya maging matatag ng mag-isa. Kailangan niya ito. Kaya lamang ay wala siyang karapatang angkinin ito dahil may isang babaeng mas may karapatan dito. Hindi na ito sumagot, ngunit nasa mga mata nito ang pinaghalong pagdaramdam at panunumbat. Lumayo siya sandali upang kunin ang isang painting na puro mga bituin sa madilim na langit at may anino ng isang lalaki at isang babae na kapwa nakatingala sa mga iyon. Ibinigay niya iyon dito. Para sa iyo. Para sa iyo yan. Tinanggap nito iyon. What is this? A parting gift? May sarkasmo sa tono nito. Parang ganoon na nga. Sana matupad mo ang mapangarap mong maging detective, Aaron. O kung hindi man, sana matutuhan mong mahalin ang propesyong ibinigay sa iyo ng kapalaran. He smirked. Nag-iba na ang pangarap ko, Jana. Wala na akong pakialam sa pagiging detective. Kumunot ang noon niya. Kung ganoon, ano na ang pangarap mo ngayon? Umiling ito. I don't think you deserve to know. Nasaktan siya sa sinabi nito. Kung alam lang nito na ayaw niyang umalis, ayaw niyang malayo rito, ngunit iyon ang nararapat. Paalam, Aaron. Sana maging masaya ka. Sana rin maging masaya ka, Jana. Sana mahanap mo ang lalaking gusto mong mahalin. Tumalikod na ito at iniwan siya. Galit ito sa kanya. Inaasahan na niya iyon. Ngunit hindi niya maaring sabihin dito ang totoong dahilan kung bakit kailangan na niyang lumayo. Hindi niya maaaring sabihin dito na mahal niya ito dahil ikakasal na ito. Muli ay umiyak siya mula sa namatay na pag-ibig at sa pag-ibig na hindi nararapat. Iyon ba talaga ang tadhana niya? Lahat ng nangyari sa buhay natin ay may dahilan, Jana. Mabuti man o masama. Later on, malalaman mo kung bakit nangyari ang mga iyon. Alam na ni Jana kung bakit sila nagkakilala ni Aaron. Ipinadala ito ng tadhana para tulungan siyang tanggapin ang nangyari kay John. Tama ito. Lahat ng pangyayari sa buhay ng isang tao ay may dahilan. Masama man o mabuti, hindi niya makakalimutan si Aaron. Hindi niya makakalimutan na minsang sa buhay niya ay nagkaroon siya ng napakagwapo at napakabait na superhero. Ang gwapo naman niyang ipinipinta mo, Tia Janina. Kuminto ng pamangkin niya sa pinsan na si Pulay. Nasa tindahan siya ng mga bulaklak habang walang bumibili ay nagpipinta siya. Bagya siyang umiti. Mas gwapo siya sa personal. Sino po siya? Siya ang superhero ko. Superhero? Lumilipad siya? Umiling siya. Hindi siya lumilipad at wala siyang superpowers pero tinulungan niya ako sa maraming pagkakataon. Talaga po, mabait pala siya. Napakabait niya. Nasaan na po siya? Naglaho ang ngiti niya. Siguro ay naghahanda na ito sa nalalapit na kasal nito o baka nga ikinasal na ito. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang bumalik siya sa Bohol. Walang ipinagbago ang nadarama niya para kay Aaron. Mahal na mahal pa rin niya ito. Hindi pala solusyon ang paglayo rito dahil wala na siyang ginawa kundi ang isipin ito, ipinta at iguhit. Ngunit alam niyang balang araw ay matutuhan din niyang kalimutan ang pag-ibig dito. Pero sa tingin niya ay matatagalan bago mangyari iyon. Nasa Maynila, sana masaya siya ngayon sa piling ng babaeng mahal niya. Aniya,
Habang nakatitig sa ipinipinta niya, narinig niya ang paghagik-hik ni Pulay. Pero hindi niya pinansin ito dahil abala siya sa ginagawa. Mas gwapo nga siya sa personal, Tia Janina. Ngumiti siya. Para namang nakita mo na siya sa personal. Hindi ba siya yun? Tiningnan niya ang itinuturo nito. Napatda siya sa nakita. Kumurap-kurap pa siya upang siguruhin kung talagang totoo ang nakikita niya. Aaron? Ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Nakaputing t-shirt at maong lamang ito, ngunit napakagwapo pa rin ito. Tila siya biglang natauhan sa panandaliang pagkawala sa sarili. Tinakpang kaagad niya ang ipinipinta niya bago pa nito makita iyon. Aaron, anong ginagawa mo rito? Gusto kong bumili ng flowers. Flowers? Pumunta ka pa rito sa Bohol para lang bumili ng bulaklak? Ang akala pa naman niya ay pumunta ito roon upang dalawin siya. Bakit? Hindi ba pwede iyon? Gusto kong bumili ng flowers para sa babaeng mahal ko. Talaga? Napakaswerte naman ang babaeng mahal mo. Dumayo ka pa sa ibang pulo para lamang makabili ng bulaklak para sa kanya? Maswerte nga siya pero hindi niya alam yun kasi manhid siya. Napakunot noo siya pero hindi na pinansin ang sinabi nito. Nagsimula na itong mamili ng mga bulaklak na bibilhin nito. Hindi siya makapaniwalang naroon talaga ito para lang bumili ng bulaklak. Nagsimula siyang ayusin ang mga bulaklak sa isang basket. Habang ginagawa niya iyon ay wala roon ang buong atensyon niya kundi nasa lalaking nakamasid sa ginagawa niya. Kumusta ka na, Jana? Biglang tanong nito. Mabuti naman, ikaw. Ayos lang. Siya nga pala. Salamat nga pala sa parting gift na ibinigay mo sa akin. Hindi ako nakapagpasalamat noong huli tayong nagkita. Maganda siya. Noong tinitigan ko yun, naalala ko yung first time tayong nag-stargazed. Naalala ko yung definition mo sa true love. Ang sabi mo, ang true love ay unconditional love. Malalaman mo kung true love ang nararamdaman mo kung nagmamahal ka pa rin kahit wala kang katugon. Masaya ka nang makita siyang masaya sa piling ng taong mahal niya kahit hindi man ikaw yon. Natatandaan pa pala nito iyon. Ang sabi mo, crazy love ang tawag doon. Foolish love. Totoo naman, di ba? That's crazy love. That's foolish. Kung mahal mo talaga ang isang tao, bakit mo siya hahayaang mawala sa iyo? Bakit mo siya hahayaang mapunta sa iba? Dahil nga walang katugon ng pag-ibig, mas mabuting hayaan na lamang siya sa taong mahal niya. Nasiguro mo bang wala talagang katugon? O ipinagpalagay mo lang na ganoon dahil manhid ka? Tumayo siya at hinarap ito. Teka nga, bakit ganyan ka magsalita? Ano bang pakialam ko sa pag-ibig na sinasabi mo? Crazy love na kung crazy love. Foolish na kung foolish. Bahala ka kung anong paglalarawan mo sa pag-ibig na hindi makasarili. Hindi pagiging makasarili ang ipaglaban ang nararamdaman mo para sa isang tao. Malumanay na wika nito habang nakatitig sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang pinagtatalunan nila ang pag-ibig sa muli nilang pagkikita. Ipinagpatuloy na lang niya ang pag-ayos ng bulaklak. Tinulungan siya ni Puloy. Ito ang nag-abot ng mga bulaklak. Nang matapos iyon, ay ipinabigay niya kay Pulay ang basket ng bulaklak kay Aaron kasama ang maliit na card na may ribbon at ballpen. Bumalik sa kanya si Pulay. Akala niya ibibigay nito ang bayad ni Aaron na balak niyang tanggapin, ngunit ibang ibinigay nito. Ang sketchpad niyang naiwan niya sa bahay ng kanyang ninang. Nakagat niya ang ibabang labi. Ang sketchpad na iyon ay puno ng sketch niya ng mukha ni Aaron. Imposibleng hindi nito tiningnan ang loob niyon. At malamang
ay may idea na ito sa damdamin niya para dito. Pumunta ako sa bahay ng ninang mo para itanong kung kumusta ka na. Ibinigay niya sa akin yan. Narinig niyang sabi nito. Muli ay hinarap niya ito. Huwag mo nang bayaran ng bulaklak, regalo ko na lang sa iyo yan, sa iyo at kay Yasmin. Sinabi rin sa akin ng ninang mo na tumawag si Yasmin at nagpakilalang girlfriend ko at sinabing ikakasal na kami. Iyon bang dahilan kung bakit lumayo ka? Bakit naman ako lalayo ng dahil doon? Dahil ipinamigay mo lang ako ng basta-basta? Hindi kita ipinamigay. Dahil hindi naman kita pag-aari. Magkaibigan lang tayo. Lumapit ito sa kanya. Magkaibigan lang ba talaga tayo? Kaibigan lang ba talaga ang turing mo sa akin? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ikakasal ka na, diba? Umalis ka na, Aaron. Pinipilit ko ng maging matatag. Nakakaya ko ng walang taong tumutulong sa akin. Hindi ko na kailangan ng superhero. Umulis ka na. Tumalikod siya at tinungo ang lababo upang maghugas ng kamay. Nag-init ang mga mata niya. Nang lingunin niya ito ay may isinusulat ito sa maliit na card. Muli siyang humarap sa lababo at nagpuna sa towel na nakasabit sa counter. Nagulat na lang siya nang ilapag ni Pulay sa counter ang bulaklak na inarrange niya. Ibinalik iyon ni Aaron. Mukhang nagalit ito sa pagtataboy niya rito. Nang lingunin niya ito ay naglalakad nito palayo. Parang gusto niyang habulin ito at humingi ng tawad sa mga nasabi niya. Hindi sila nagkita sa loob ng isang buwan at hindi pa naging maganda ang muli nilang pagkikita. Bakit daw niya ibinalik? Tanong niya kay Pulay. Hindi niya ibinalik, Tia Janina. Para daw sa iyo ang bulaklak na yan. Inalabas din ito ang 500 pisong papel na nahulaan niyang bayad ni Aaron sa mga bulaklak. Ha? Sa akin? Tumango ito. Napamulagat siya at naalala ang sinabi nito kanina. Gusto kong bumili ng flowers para sa babaeng mahal ko. Mabilis na tiningnan niya ang maliit na card. Tumambad sa kanyang isang diamond silver ring na nakatali sa ribbon na nakatali rin sa card na may nakasulat. My only dream is to be your superhero forever. Hindi siya makapaniwala. Niyaya ba siyang magpakasal ni Aaron? Mahal ba siya nito? Pinigtas niya ang singsing sa ribbon at hinabol si Aaron. Isinara ni Jana ang pinto ng van na binuksan ni Aaron. Hindi na nito itinuloy ang apmang pagpasok doon. Hinarap siya nito. What, Jana? Aaminin mo na ba ang crazy love ang tawag sa ganoong klase ng pag-ibig? Hindi kita hinabol para makipagtalo tungkol sa definition mo ng pag-ibig. Itinaas niya ang singsing. Anong ibig sabihin nito at ang note na ibinigay mo? Ngumiti ito. Hindi mo pa rin nakuha? Manhid ka ba talaga, Janina Rosales? Hindi siya nakasagot. Para kasing may nagrarambulan sa dibdib niya sa pinaghalo-halong kaba, excitement, umuusbong na saya at pangamba. Manhid ka nga. Siguro kulang pa yung singsing at card at ang presence ko para makuha mo ang gusto kong sabihin at ma-realize mo kung anong nararamdaman ko noon pa. Kinabig siya nito at inangkin ang kanyang mga labi. Naramdaman niya sa halik na iyon ang pagkasabik nito sa kanya. Gumanti siya sa halik nito. Matagal niyang pinanabagkan na maulit ang sandaling iyon. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito at naging mapaghanap ang halik nito nang tumugon siya. Bumitiw siya rito nang bigla niyang maalala si Yasmin. Teka, ikakasal ka kay Yasmin, di ba? Kinukuha pa nga niya akong maid of honor. Naniwala ka na naman kaagad sa kanya? Inaamin kong nakipag-date ako kay Yasmin noong mga panahong naisip kong kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin.
Sinubukan kong ibaling sa kanya ang nararamdaman ko para sa iyo, pero hindi ako nagtagumpay. Pero hindi ako nakipag-commit sa kanya. Lalo na ang alukin siya ng kasal. Nag-imbento lang siya para paglayuin tayo dahil alam niyang ikaw ang mahal ko. Muli nitong inangkin ang mga labi niya. Jana, alam mo bang araw-araw kong pinapangarap na mahalikan ka ng ganito? Kung bakit naman kasi manhid ka? Pinahirapan mo ko ng sobra. Ako ba ang manhid o ikaw ang torpe? Sana nga ganoon lang. You don't know what I've gone through. Noong una, hindi kita maligawan dahil engaged ka. Nang malaman ko namang hindi ka engaged, nalaman ko ring wala na ang fiancé mo. It would be odd to court you habang dinidibdib mo pa ang nangyari sa taong sinabi mong mahal mo. Nang sabihin mong handa ka ng magmahal uli, liligawan na sana kita, pero umalis ka naman. Iniwan mo ako. Nasaktan ako dahil naisip kong wala ka talagang nararamdaman sa akin na higit pa sa pagtingin kaibigan. Mahal na kita noong panghalikan mo ako sa bubong. Itinago ko lang ang nararamdaman ko dahil ang akala ko, kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin. Nakita kasi kitang may kasamang babae sa restaurant. Akala ko girlfriend mo siya. Umiling-iling ito habang may ngiti sa mga labi. Mukhang pinahirapan tayo ng destiny. Napansin ko nga. So, pumapayag ka na bang gawin akong superhero forever? Kinuha nito sa kanya ang singsing. Ito na ang bagong pangarap ko. Wala na akong pakialam sa pagiging detective. Ito na lang ang gusto ko. Ang maging asawa mo. Ang makasama ka araw-araw sa buhay ko. Pinangirilan siya ng luha. Pumapayag ako, Aaron. Pumapayag ako na ikaw ang tumupad ng pangarap ko. Isinuot nito sa daliri niya ang singsing. I love you. Halos pabulon lang nasambit nito at pagkatapos ay muli siyang hinagkan. Alam mo ba ang feeling ko ngayon? Tanong nito nang bitiwan ang malabi niya. Ano? Para akong lumilipad. Napahagikik siya. Wakas. Isa na naman pong super excitement ang kwentong ito. Super. Salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-like po at share ang video na ito. Salamat po.